Magandang hapon po mga kababayan. Tungkol po to sa iba't ibang issue ng nangyayari sa ating bansa. Naunahin natin itong hindi mamatay na Grace Piatos about sa confidential fund ni VP Sara na daw maanomalya. Ipapaliwanag ko na yung kagaya ng Grace Piatos na yan ay isa yan sa mga nagtatrabaho sa mga intelligence personnel. Diba, yan ay asset. Andun yan, kasama yan ng mga NPA. Nagbibigay ng informasyon sa opisina ng Vice President. So, ilalagay mo ba sa resibo yung totoong pangalan niya? Siyempre, gagamit ka ng Grace Piatos. Diba? Kasi pag nalaman ng mga yan, mga kalaban niya, hindi manganganib ang buhay niya, pati pamilya niya. Mga yan, mga kalaban niya, hindi manganganib ang buhay niya, pati pamilya niya. Ganun lang kasimple yun. Tsaka yung confidential fund, di naman kailangan resibo yan eh. Wala sa batas yan. Kung confidential fund lang din ang pag-uusapan natin, yung sa presidente, magkano confidential fund ng presidente? Confidential intelligence fund, 4.5 billion. Ang araw-araw niyang ginagasto, 12.3 million. Hindi lang yun, kagaya kay VP Sara na in 11 days 123 million. Itong kay Bongbong Marcos 135.6 million in 11 days. Hindi lang isang beses yan, kasi araw-araw nga eh. Magmulat year 2022, year 2023, year 2024, pati ngayon 2025 na, araw-araw pa rin yan. 12.3 million araw-araw. Diba? Sa 3 taong nakalipas, 12.23 million araw-araw. Oo, may nag-imbestiga ba? Ang inimbestigahan yung 123 million lang. Halimbawa, samantala ito billion. Ayaw imbestigahan. Tsaka, gaya ng sinabi ni Congressman Marcolita, 400 na opisina ang may confidential fund. At nasa mga 300 dyan may question din ang COA, Commission on Audit. Bakit yung kay lang? Bakit yung kay VP Sara lang sinilit? Diba? Mapunta tayo ngayon dito sa itong budget. Pusang ang laki na pala ng hayop talaga si Martin Romualdez at si BBM. Wala pang 3 taon, umabot na ng 6 trillion ang utang. Samantalang yung 6 na taon ni Pangulong Duterte noon, nasa 7 trillion lang, pero 6 na taon yon. Nagkaroon ng pandemic,
Ah, at mayroon siyang mga malalaking project. Ito ngayon, nasa 6 trillion, wala pang 3 taon, wala namang mga project na malalaki. Wala ring pandemic. So saan dinadala ang pera? Tsaka isa pa tong tinatawag na discretionary fund ng presidente. Ano yan? Kay Bongbong Marcos, umabot ng 10 billion kasama yung confidential intelligence fund. Kay dating Pangulong Duterte, nagbigay siya ng 100 million kada buwan na pondo ng Philippine General Hospital o PGH. Kay Bongbong meron ba? Di ba wala? Matindi talaga tong pag-usapan natin tong sa mataas na presyo ng gasolina at crudo ng langis. Ulitin ko na naman, andyan lang sa West Philippines yung Pag-asa, nagkakahalaga ng $26.3 trillion ang langis na nandyan. Bakit hindi pa tayo bakit ganito kasi yan? Yung batas, ipinagbawal yung joint exploration dyan sa West Philippine Sea para makuha na natin yung langis dyan. Na may joint exploration ang China at Philippines, na ang usapan is 60-40, 60 ang Pilipinas, 40 ang China. Nag-petition to Makabayan Bloc, pinakyat sa Supreme Court, nag-desisyon naman sa Supreme Court na unconstitutional yung joint exploration na yan. Dapat yan ang trabahoin ng mga congressman at senador na baguhin yung batas. Kasi kung pinagbabawal siya sa batas, ibaguhin natin yung batas para mapakinabangan natin yung langis dyan sa West Philippine Sea. Ulitin ko na naman, hindi tayo pro-American, pro-China, pro-Filipino tayo. Wala tayong kinakampihan China o Amerika ba? Ang atin dito, mapakinabangan na ng Pilipino yan. Makipaghatian tayo sa China eh. Hindi na masama yung 60-40. Una sa lahat, kapitbahay natin yan. Kapag pinairal natin yung kasakiman, pagkaganid, na gusto natin suluhin lahat, ay ang kasakiman na yan, dyan ang gagaling kasi yung gulo, yung away, yung gera. O anong pipiliin natin? Gera o pakinabangan natin yung langis dyan? At kaya naman itong gonggong na presidenteng bangag na to, Marcos, nakipag-usap sa China tapos tumalikod, pumunta ng US at naglagay ng mga naglagay ng mga EDCA sites, mga military base na yun nangyari na yan noong panahon pa ng Hapon. Hindi naman tayo kalaban ng Hapon noon. May away itong US tsaka Japan. Tapos mayroong mga military base ang US dito sa Pilipinas, na base militar sila. Binomba tayo ng mga Japanese, nadamay tayo. Ngayon, uulitin na naman, may mga military base na naman. Pag nag-away yung China at saka US, bumombahin talaga tayo. Tsaka may lumabas na news sa China kasi na kaya itong Bongbong Marcos ay tumalikod sa China, in-intervene ng US
Kasi may deal. Lumabas to sa dyaryo ng China. May deal. May initial deal si President Biden ng US at itong si Bangag Marcos Jr. about sa mga prasen ng mga properties ng mga Marcos sa US. At ang initial ata na deal nila ay nasa $6 billion. Kaya itong Marcos ay nag-pro-Americans, nag-pro-US. Dahil gusto niyang mabawi yung mga ari-arian ng mga Marcos na naka-freeze. Yan. No. Ano pa ba? Itong ano ngayon, yung 2025 budget. 2025 budget na Minagic. Matinding ginawa. Ito naman mga senador, pumirma rin. Kahit na mga blanco yung nakalagay doon sa mga naka-inline item na mga iba't ibang departamento. Kasi nga mayroon silang 5 billion yan na AKAP fund. Kasi nungalingan nitong si Saldico at saka ni Martin Romualdez na DSW daw ang executive department daw ang nagpapatupad. Samantalang napakaliwanag na doon sa bicameral committee conference nila na 5 billion ang AKAP funds ng mga senador at 21 billion ang AKAP funds ng mga congressman. Paano mo sabihin executive department ang nagpapatakbo niyan? Ngayon sinibak na ngayon si Saldico, pero wala na, aprobado na yung budget. Drama na naman, nagkasibakan kunwari. Ang galing talaga ng may utak din naman tong si Bongbong Marcos kaya lang sa kalokohan. Palibasa, lumaking walang kahirap-hirap sa buhay. Biro yung mga balik sa confidential fund. Itong Bongbong Marcos na to, nag-aral to sa ibang bansa. At nung college pa lang ito, nag-aaral ng college, may allowance to na $10,000 a month. Isang buwan, $10,000. Magkano ang dollar noong panahon yun? 49.20. So, ang buwan na allowance nitong bangag na to ay 492 pesos. Kulang-kulang kalahating milyon. Buwan-buwan buwan-buwan. Halos kalahating milyon ang kanyang allowance habang nag-aaral ng college. Alam niyo kung saan galing yung pondong yun? Sa Confidential and Intelligence Fund ng tatay niya noong presidenteng matandang Marcos. College pa lang to, nakikinabang na ng confidential fund tong gunggong bangag na presidente nito.
Kaya lumaking walang alam to eh. Lumaking tamad. Hindi nagtatrabaho ng tama. Walang alam sa buhay. Ako, ibinuto ko to. Kinampanya ko tong bangag na to. Napapahiya na nga ako sa mga ilang kaibigan ko na kinampanya ko to eh. Kasi ang analysis ko noon, hindi gagawa ng kalokohan to, hindi gagawa ng katarantaduhan to kasi nakabalik sila sa Malacanang. So ibabangon niya ang pangalan ng mga Marcos na dinurog ng mga dilawan. Ibabangon niya ang pangalan ng mga Marcos na dinurog ng mga dilawan. Ang pangalan ng mga Marcos na dinurog ng mga dilawan. Yan ang analysis ko. Ay, dinurog talaga ng mga dilawan tong mga Marcos na to eh. So, sabi ko sa mga ilang kaibigan ko na iboto natin to kasi babawi ito eh. Magtitino to. Pala nagkamali ako. No, puntahan nga natin tong paano pagpapababa sa presyo ng kuryente. Wala pong ibang pag-asa. Nuclear power, yung nuclear power plant dun sa Bataan, dapat magamit na yan. Ang laki ng ginastos ng gobyerno dyan. Bilyon ang ginastos ng gobyerno dyan, hindi naman na mapapakinabangan. Tsaka may pinangako to si si Bangag Jr. na mga modular nuclear power na galing ng Korea. Nasaan na? Wala na. Lahat ng project na hinto. Birayan yung napakalaking diferensya. Halimbawa 12 pesos ang per kilowatt hour ng kuryente ngayon. Kapag nuclear power ang ginamit, ang magiging halaga ng per kilowatt hour is nasa 2 to 3 pesos. Yan lang diferensya. Ay, kahit sabihin mo ng 5 pesos. Kaysa 12 pesos, di ba? Malaki pa rin kung nuclear power ang gagamitin. Siniraan lang kasi ng gusto yung nuclear power sa sa Bataan. Delikado sa mga tao. Kinumpara nila yung Chernobyl sa Russia at saka yung Fukushima sa Japan, yung sumabog ng nuclear power sa Japan. Malaki yung pagkakaiba nun. Yung sa Chernobyl sa Russia, walang containment. Meaning po containment, parang itong nasa Bataan, nuclear power sa Bataan, may containment siya, nakakulong sa isang kwarto na may dingding na bakal. Ang kapal is 50 mm o 2 inches ang kapal, plus binalot pali ng 1 metro na 1 metro na concrete. So kung sasabog man, hindi makakasing ang radiation. Doble ang balat eh.
Tapos ang nangyari naman dito sa nangyari dito sa Fukushima, Japan, isa ang cooling system nun. Para maintindihan nyo yung cooling system sa sasakyan, meron siyang radiator. Yung cooling system ng nuclear power sa Fukushima sa Japan, lang, iisa. Itong nasa Bataan, tatlo eh. Pag nasira yung isa, may reserba ka pang isa. O habang nire-repair mo yung isa, ginagamit mo yung isa, may reserba ka pang isa. Tatlo nga eh. O baga sa sasakyan, tatlo ang radiator. May dalawang reserba. Pag nagluko yung unang radiator, i-repair mo, gamitin mo yung pangalawa. O habang ginagamit mo yung pangalawa, may reserba ka pang isa. Ganon kasip yung nuclear power dyan sa Bataan. Sa ginastusan niya ng yung mga naninira dyan, ginastusan yan. Kasi maraming negosyante masasagasaan, kagaya ng Meralco. Meron silang sariling power plant, pero napakamahal kasi ang ginagatong nila coal, yung parang uling, yung parang bato na malambot na maitim, parang uling nga siya. Yun ang gatong, kaya mahal. At kinapos ng coal, ang alternative nila na panggatong is diesel, na mas lalong mahal. Kaya ganyang kataas ang presyo ng kuryente. Siniraan ng siniraan para makinabang yung mga negosyanteng may power plant na napakamahal. Ayan ang totoo dyan. Kaya hindi nagagamit dyan. Ewan ko din dito sa mga congressman, mga senador, bakit ayaw nilang asikasuhin to. Baka naabutan to ng mga Ewan ko din dito sa mga congressman, mga senador, bakit ayaw nilang asikasuhin to. Baka naabutan to ng mga alam nyo na. Corruption. Paano ba mawala ang corruption? Ito, mawawala ang corruption, pero parang suntok sa buwan. Pero pwedeng mawala. Ang nakikita ko lang solusyon dito, nasa kamay ng taong bayan eh. Kasi hindi mo maasaan sa mga politiko na may batas kasi na babaguhin para mawala ang corruption. Sino ba magbabago ng batas? Mga congressman at mga senador. Kung sa magnanakaw, ang mga ito gagawa ba ng tali na igagapo sa sarili nila para hindi sila para hindi sila makapagnakaw, di ba? Hindi. Kasi itong tinatawag nilang SALN, Statement of Asset and Liabilities and Network, Statement of Asset and Liabilities and Network. Yan ang ginagawa nila taon-taon lang kasi yan. Bawa December, ngayong December sasabit sila ng SALN. Ginagawa nila, November pa lang, wini-withdraw na nila yung pera nila sa bangko. So kung wala nang laman yung bangko, November pa lang, wala nang laman yung bangko nila, yung account nila, kung mayroon mang konti lang. Pag naggawa sila ng SALN nila, konti lang ang pera.
pagkatapos na masubmit nila yung salin, na-verify na, so ibabalik na naman nila yung pera nila sa bangko. Paano mo mahuhuli yan? So ang naisip kong magandang batas sana dyan, ganito: lahat ng nagtatrabaho sa gobyerno, mula presidente pababa hanggang sa barangay tanod, police, sundalo, public, lahat basta nagtatrabaho sa gobyerno, customs, DPWH, basta lahat ng nagtatrabaho sa gobyerno, pag pumasok ka dyan, appointed ka man o elected, hired ka man, dapat pag nasa gobyerno ka, i-waive mo na yung karapatan mo sa bank secrecy law. Kasi yung bank secrecy law kasi na yan, dapat sa private lang yan, na hindi basta pwedeng tingnan o kalkalin yung records mo sa bangko kung wala ka namang mabigat na kaso na nakademanda sa iyo. Dapat maalis yung karapatan na yan sa mga tao nagtatrabaho sa gobyerno. No, kung ayaw mong ipakalkal yung mga bank records mo, o di wag kang pumasok sa gobyerno. Wala namang pumipilit sa'yo pumasok ka sa gobyerno eh. Pagka ganyang pumasok ka kasi sa gobyerno, ang ibig sabihin yan, public service yan. Public service is public trust. Dapat mo pagkakatiwalaan. At sakripisyo yan. Hindi yan pansarili. Yan ang tunay public servant. Tunay na public servant. Sakripisyo para sa publiko. Now, isama mo na sa sakripisyo mo yung pag-waive mo ng bank secrecy law. Hindi ka na dapat covered ng bank secrecy law pag nandiyan ka sa gobyerno. Isabay na natin yung FOI, Freedom of Information Bill, na pwedeng tingnan ng mga taga-media yung mga records ng bawat nagtatrabaho sa gobyerno, appointed ka man o elected. Ang tanong, gagawin bang batas ng mga congressman yan, mga senador? Ulitin ko, gagawa ba sila ng tali na panggagapo sa sarili nila para hindi sila makapagnakaw? Diba? Pakalaking problema ng bayan ito. Hindi kagaya ng Japan. Ang Japan, yung mga Japanese, maakusahan ka lang ng, kahit man hindi totoo, maakusahan ka lang ng kaso, resign na. Hindi kapit tuko. Dito sa atin, pakapalan ng mukha ng mga politiko eh. Kahit harap-harapan mo lang binabanatan, binabatikos eh. Mga katwiran pa. Magsisinungaling pa, mambobola pa. Sarap ng pag-uuntog ng ulo eh. Ayan, presyo ng pagkain. Discuss ko na minsan yan eh. Ang ganda sana yung ayodang pinamimigay na last year is umabot ng 800 billion. Pasabihin na rin natin 500 billion. Kung
Kung nilagay nyo yan sa agriculture, ang gagawin state-sponsored cooperative. Yan, state-sponsored cooperative. Gobyerno ang mag-i-sponsor ng kooperatiba ng nasa agrikultura. Kasi ginawa na yan sa Europe. Gobyerno ang nag-sponsor. No, ganito ang gagawin. Yung 500 billion na dapat na pang-ayuda na wala namang balik, dito may balik eh. Bababa presyo ng bilihin. Mag-generate ng trabaho, job creation, job generation. Plus bababa ang presyo ng bilihin. O, pag maraming supply ang pagkain, bababa presyo. Pag maraming na supply, pwede tayong tumingin sa ibang bansa kung saan tayo pwede mag-export. Kasi dati, nag-i-export naman tayo ng bigas eh. Tsaka yung iba't ibang bansa, dito nag-aaral ng rice farming, Vietnam, Malaysia, Taiwan, China, Japan, tsaka yung iba pang Asian countries dito nag-aral ng rice farming, nagpadala sila ng mga estudyante nila. Katagalan tayo na bumibili ng bigas kanila. As katagalan, isa na lang nagbibenta ng bigas sa atin, India na lang. Pakiusapan pa. Darating ang panahon, wala nang magbibenta ng bigas sa atin. Paano na tayo? Baka 100 pesos na kilo ng bigas. Kasi mapagsamantala yung mga negosyante dito sa atin, bibili nila ng mura yung palay, bibenta nila mahal yung bigas. Yung sinasabi kong state-sponsored cooperative, ganito yun. I-divide mo sa yung 500 billion, i-divide mo sa 42,029 barangay sa buong Pilipinas. So, bawat barangay, meron siyang I think nasa 11 billion. 11 million pala. Kada barangay nasa around 11 million pesos bawat barangay na pondo dyan sa state-sponsored unified state-sponsored unified cooperative. Bakit po unified? 5 grupo po yan. Grupo ng magtatanim ng palay, sama mo na yan dyan ang mais at saka ibang grains. Palay, grupo ng magtatanim ng gulay at prutas, 2 na. Grupo ng mangingisda, aquaculture, aquatic fisheries, natural resources. Pang-4 yung poultry and livestock, manok, baboy, baka, kambing. Pang-5, kahit na may PCA na, baguhin natin yung PCA, yung Philippine Coconut Authority, isama na natin dito sa unified palm and coconut oil industry. Pang-5 grupo yan. So sa around 11 million na pondo ng bawat barangay, hatiin mo sa 5, may tag 2 million mahigit. Itong mga grupong to. So sila magpapalitan ng produkto. Bawa tagbundok, wala namang pala isdaan sa bundok, wala namang dagat doon. Cooperative yan. Hindi naman kailangan mangingisda ka. Cooperative nga eh. Ano yan? Baga, mayroon kayong selling, bawat municipality mayroon kayong buying and selling station. Yan. Magtatayo kayo ng mga facilities ninyo, storage, warehouses,
processing plant. Kasi ganito, bawa poultry and poultry and livestock, baboy, manok. Gagawin mo, bibili ka sa magsasaka ng mais, ng soybeans, ng sorghum, tsaka yung darak ng palay. Kayo na ang gagawa ng feeds. May processing, may mga modular naman ngayon na paggawa ng pellets, pagkain ng mga hayop at isda. Tapos ito namang waste ng animals, mga ipot, mga dumi ng hayop, plus itong waste ng isda, mga bituka o dyan. Nag-processing kayo, gumawa kayo sardinas. Yung ulo ng mga sardinas, pwede mong gawing feeds yun or pwede mong gawing organic fertilizer. So walang imported na bibilihin dito. Yung fertilizer na magsasaka, organic, galing sa mga baboy at manok din, galing sa mga isda. Ang pagkain din ng isda at mga manok, galing din sa organic din, galing sa magsasaka. Di ba? At yung mga magi-expire ng mga gulay at mga prutas, pwede mong gilingin yan pagkain ng baboy. Ihalo mo sa feeds. So, mababa ang presyo. Yung makita kong yung Unigro, yung sa palay, unahin natin yung sa yung batandang agriculturist na konsyal, pastora konsyal. Ang kurso niya talaga agriculturist, pero sa katagalan ng panahon, pahitik ng technology. So kada may bagong technology, atin siya ng seminar. Kasi luba na yung pinag-aralan niyang agriculture eh. Ang nangyari, ina-apply niya bawat matutunan niya sa seminar, ina-apply niya. So, nakakapag siya, yung experiment niya, nakakapag-harvest siya ng 200 sacks per hectare. Samantalang yung ordinary lang ng pahirapan pa sa 100 sacks eh. Mga 90, ganyan, 100 sacks. Pahirapan. Pero yung kanya, nakapag-develop siya ng formula na may tinarget pa siyang 250 per hectare, 350 sacks. Na yung sa Unigro naman, ganito. Yung studies nila is yung puhunan ng palay per kilo, 7 pesos. Kailangan mamuhunan ka ng 7 pesos para makapag-produce ka ng 1 kilong palay. Yan, studies nila. So kung idudubli mo yung 7 pesos, maging 14. Yung puhunan mong 7, magiging 14 pag bininta mo yung palay. 14 pesos ang kilo. Pag trinipli mo yun, 7 times 3, 21. 21 pesos, bigas na siya. So, 7 pesos puhunan mo para makapag-produce ka ng 1 kilong palay. Pag bininta mo ng bigas, o gawin mo 21. Hindi ka naman lugi doon kasi may technology, di ba, na 1 hektarya mo, aani ka naman ng 200 sacks na tig 50 kilos. So, 2 tonelada yun. Ayaw mo pa nun. Pababa presyo ng bigas sa 21 pesos. Diba? Ang sabi ng Unigro, hindi daw sila pinapansin ng gobyerno. Siyempre, gusto ng gobyerno mag-import ng bigas para may kikita yung mga opisyal, pati yung mga negosyante, pati yung mga smuggler. Diba? Galing. Alala nyo yung sibuyas umabot ng 700 pesos ang kilo. Pagkawan ng mga smuggler yan.
So, hanggang dito lang muna siguro mga kababayan at medyo papahinga muna ako. Maraming salamat.